strict na yung conversation. Be casual ka lang. It's okay. Sir, dun nalagay sila sa baka nag-overshare ako. Kasi, very casual kami kasi mag-isaban kami sa events. Tapos, nung nasa first few minutes ng episode, parang naging formal na siya bigla. Yan na. Ang ganda ng video, sir. Ang ginawa naman. Stretching. Pare. Good afternoon and welcome to another episode of Amplifying Voices, a podcast series by Smart Speech Learning and Development Center where life stories are celebrated and potentials are uncovered. I'm your host, Saidi Bigtas. In today's episode, we will uncover another captivating life story of a fearless explorer. His rich experiences across different times has fueled his relentless pursuit of passion and purpose. Listen and be inspired by his two-world story of self-discovery. We will get to know more about him and his fascinating life story, so be sure to tune in. Our special guest today is a young man from Legazpi, Albay. He graduated cum laude with a bachelor's degree in secondary education major in social studies at Daraga Community College. He is a teacher who is passionate in sharing his knowledge to fellow dreamers like him. Please help me welcome Mr. Christian Albaitar Valladolid to today's 7th episode of Amplifying Voices titled Connecting Bridges, a Two-World Story of Self-Discovery. So, hello Sir Christian. Hello po, ma'am. Kumusta po kayo ngayong hapon? Yes, good afternoon. Okay naman, kahit maulan sa labas. Okay. We are so much grateful po, sir, na nandito kayo ngayon sa hapong ito to share your life experiences na tiyak na mapupulutan ng aral ng ating mga viewers, especially ng ating Orange community. Siguro nag-wonder yung iba, bakit na-reschedule ng podcast natin? So originally, we were supposed to have our podcast last January 10, right po? But since hindi umaayon yung weather, so ayun, for the safety of everyone, kailangan natin siyang reschedule. So, kumusta naman ngayon, sir, na hapon? Ano po ba yung pinagkakabisihan mo po ngayon? Sa ngayon po kasi, wala naman, just sometimes nag-scroll lang ng phone, watching some inspirational na mga videos, gano'n. So, yung may kakapulutan ba na ikaw mismo, ma-apply mo sa sarili mo. Yun yung ginagawa ko ngayon. And sa bahay, gano'n, mga casual lang na ginagawa. Mga daily routine, gano'n. Yun lang, pinagagawa ko. Napakaganda, sir, ng routine mo na kasama yung panonood ng something worthwhile na pwedeng ma-enhance pa yung sarili natin. And bihira yung mga ganyan. Kasi personally, yung pinapanood ko yung mga cat videos. So, maganda yun na avenue to continuously hone ourselves. So, sa ngayon po, Sir Christian, since yung topic naman natin about yung life experiences mo as a millennial and a Gen Z, right po? So,
ngayon, di ba po, you're already a licensed professional teacher. Tama po ba? Yes. So dyan po, sir, sa profession mo as a teacher, ano po ba yung mga significant experiences mo sa nakaraan na kumbaga nag-fuel ng desire mo na maging teacher? Actually, hindi talaga ako magtuturo sana. Ang nangyari lang is, doon sa mga past ko, when I was working, at the age of 15, I was started to work as boy. Yung helper lang ako doon. Nagbubuhat ng feeds, yun. Tapos nun, sabi ko, gusto ko mag-aral ulit. Continue lang ako nagtrabaho. Tapos, yun, nag-construction na ako. Hanggang sa nakita ko na, kung sila nagawa nila, bakit hindi ko magagawa sa sarili ko? Hindi ko na sinasabing, sana ganun din ako. So, ang ginawa ko, nag-working student din ako nung first year. Then yun, tinuloy-tuloy ko na kasi may nag-sponsor din naman sa akin, may tumulong sa akin. Tinuloy-tuloy ko na. And sabi ko, sarili ko, wala namang mahirap na dito sa mundo. No? Kaya, ang kailangan lang natin gawin, push and fight. Kung i-push natin yung sarili natin and ilaban natin, anong gusto natin marating sa buhay. Kasi ako now, as a licensed professional teacher, hindi ko pa rin kinakalimutan yung nakaraan ko talaga. And binabalik tanaw ko pa rin yun. Tinitingnan ko pa rin yun mga nakaraan na nangyari sa akin na ano ba yung natutunan ko doon na ina-apply ko na as licensed professional teacher. Maganda yun, sir, na kumaga meron tayong time to reflect kung ano yung nangyayari natin. Kasi sabi nga nila baga, everything happens for a reason. Ano man nangyayari sa atin, it's either whether there is a bad or positive thing na it has a story for us. Kumbaga nasa sa atin na lang kung paano natin siya i-take. And maganda po yun, sir, na meron tayong time to reevaluate and to learn. Kasi kumbaga, paano natin talaga ma-actualize yung idea na experience is the best teacher kung hindi natin tinitingnan kung ano ba talaga yung nangyari sa atin. And sa ngayon, sir, dun sa experience mo po na trabaho ka sa ganitong field while trying to sustain your studies, ano po ba yung pwede mong ma-share sa iba, lalo sa mga estudyante ngayon na siguro nahihirapan kung ano man yung dahilan nila, or sa iba rin na may iba silang field na gustong puntahan and sa tingin nila mag-shortcut na lang, hindi na i-conquer yung struggle sa studies? Yes, ganun sa mga estudyante ngayon, may gusto silang marating. Simple lang naman. I-manage nila yung time nila and focus sila sa goal nila kasi may mga makakasalamuha sila talaga na mga tao na ida-down sila or sasabihan sila ng masasakit kasi pag tinake nila yon as negative, ang mangyayari nun is negative outcome din. Pero kung gagamitin nila yon as in a positive way, mamomotivate sila and they will push yung sarili nila, mapush nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Kasi ako, ganun yung nangyari sa akin eh. May mga nagsabi na hindi ka makakatapos. Sige, sabihin nyo kung anong gusto nyo, ako gagawin ko kung anong para sa akin. And darating din sa point talaga na masasabi mo sa sarili pag hawak mo na yung gusto mo na walang magandang may dudulot kung makikinig ka sa ibang tao. Kung susundin mo yung sarili mo na itong gusto ko and gagawa ka ng paraan kahit mahirap, mas maganda nga yung mahirapan kasi mas matututo ka, mas ma-enhance ka. Ano bang mga skills yung matutunan mo doon? And sa self-application na rin, anong makukuha mo doon na pwede mong gamitin sa sarili mo to push
para makuha mo yung gusto mo. Yun lang yun. I highly agree, sir. Kasi kumbaga, kung palagi tayong nasa side, playing safe, hindi natin, kumbaga, ine-explore yung mga bagay na sa feeling natin, hindi natin kaya, kumbaga, stagnant din yung development. Maganda yun, sir, na meron tayong spirit na, yun, na to take yung challenge or embrace yung challenge kasi at the end of the day, may idudulot yatin sa atin na maganda. Yun nga, yung sinabi mo, sir, na pwedeng sa isang bagay na gagawin natin na hindi tayo sanay gawin, mayroong skill tayong magigain. And same lang din yan sa mga experiences natin sa araw-araw. So, sa ngayon po, sir, ano ba yung mga experiences mo noon nung bata ka pa as a millennial, ang millennial rather, na nag-push sa'yo na to strive harder, ano man yung sinasabi ng iba sa laban sa'yo? Noon kasi, nung bata pa kasi ako, parang isip ko noon, yung laro-laro lang, lahat ang buhay, ganun lang, umiikot lang sa raw, matutulog, kakain, pupunta ng school. Nung nagkaisip na ako, sabi ko, hindi na pwede ganito. Kailangan kong pagtrabuhan kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. So, ginawa ko, yun nga, sabi ko, gusto kong bumalik sa pag-aaral talaga. Noon nga, nagsabi ko, kahit vocational course lang. Then, nung nag-ano na nga ako, nag-apply na nga ako sa DCOMC noon as first year college. Hindi nga ako confident kasi nga, yung mga grades ko noon, when I was in high school, talagang meron talagang mga kulay pula. Yun. Hindi ko yung kinakaya, alam mo kung bakit. Doon ako natuto talaga. As in, magseryoso sa buhay. Doon ako natuto. As in, kasi hindi talaga biro yung buhay na ngayon. Di ba, madami tayong pagdadaanan sa buhay. Kailangan din natin na magseryoso. And yung lahat, hindi naman lahat kasi pwede natin gawing biro. Diba? So, gawin natin na, yung seryoso, gawin natin seryoso. Yung biro, gawin natin biro. Yun po. Totoo yan, sir. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, lahat na lang biro to think na ganito yung nangyayari sa panahon ngayon. And dun, sir, sa experiences mo nung bata ka pa, meron bang isang teacher or someone, kahit hindi teacher, ano man na profession niya, na parang nag-motivate sa'yo na mag-aral ulit or bumalik sa pag-aaral or i-pursue pa din yung pag-aaral kahit na mahirap? Kasi 'di ba, siguro sa ibang tao meron silang inspiration bakit gusto nilang maging ganito, ganyan. Sa'yo po, sir, if you don't mind, sino po yung parang nag-push sa'yo na to strive harder para lang makamit mo yung gusto mo? Nung nag-aaral pa ako, siguro walang gano'n na magpupush sa akin na teacher na ganito, mag-aral kayo. But recently, talagang yung na-experience ko na magtrabaho, yun, I push myself, yun na lang ginawa ko. So, bale, yung sahod ko, iniipon ko yan, walang bawas, ayokong bawasan yan kasi nga, gusto ko nga bumalik sa pag-aaral. Pinush ko na lang yung sarili ko na kahit anong mangyari, nandito na ako, paninindigan ko na to eh. Kasi, ayoko yung nandito ka na, ba't ka pa atras? Nandun na yun eh. Sabi nga nila, pag nandun ka na, panindigan mo na. Kasi, nagsasayang ka lang ng oras pag bumalik ka pa dun sa kung saan ka nagmula, nandun ka na. I-push na natin yon. Push na ng push. Kasi wala namang taong nagtagumpay na hindi nahirapan. Diba? Totoo, sir. Ganong bagay, dapat enjoy na lang natin. Or, kung di man natin siya ma-enjoy, i-push natin yung sarili natin. Turuan natin yung sarili natin na tayo mismo ang gagawa para sa sarili natin, hindi yung ibang tao. Diba? Kasi yung nangyayari minsan, sisisiin natin yung ibang tao, bakit ganito? Bakit ganun nangyayari sa atin?
tayo lang naman ang gagawa ng para sa sarili natin eh. Wala naman na sila, yung ibang tao, nandyan lang yan. Pag meron ka, sige, lalapit yan. Pero pag wala ka na, wala na yan. Ganun lang, i-push, ikaw mismo ang tutulong sa sarili mo, walang iba. Walang ibang kakampi, sarili mo. Walang ibang gagawa ng kapalaran mo, sarili mo. Nasa palad lang naman ng tao yung kapalaran nila eh. Kung anong gagawin nilang desisyon sa buhay, nasa sa kanila yon. Whatever the consequences or the result ng ginawa nila, sa kanila yon. Alimbawa ako, gagawa ako ng masama ngayon. Yung consequences nun, sa akin yon. Ang balik din nun sa akin, masama. If I push myself, papunta dun sa gusto ko talaga, yung in a positive way, makukuha ko yun. Ganun lang kasimple. And we must not live in the complicated life. Kasi yung iba, tinitingnan nila, mahilig kasi tayo magkumpara, no? Kumpara dito, kumpara doon. We must not compare ourselves sa ibang tao. I highly agree, sir. Kasi meron na kakayahan yung iba na pwedeng hindi natin kaya, pero may kakayahan naman tayo na hindi naman kaya ng iba. So, we are all unique in our own way. Kaya kumbaga, doon na lang tayo i-capitalize na lang natin kung ano yung kakayahan natin. And kumbaga, mind our own business na lang toward self-development. And napakaganda yun, sir, na sharing mo. Sorry to interrupt. Yung kumbaga, na hindi tayo magdedepende sa iba para gawin yung isang bagay kasi tama nga naman, at the end of the day, we only have ourselves. Kumbaga, tayo lang yung mag-cheer sa atin, tayo lang yung mag-motivate sa sarili natin. Kasi although we have others, hindi naman talaga natin masasabi lahat sa kanila. And it's nicer na ganun yung mindset mo. And sana ma-radiate din yon ng ating mga viewers for today. So, dun, sir, sa experience mo na yun, ano ba yung parang pinaka-essential sa'yo na natutunan mo? Pinaka-essential sa akin, mga experience ko. Simple lang. Do not see the time. Kasi yung time, umiikot talaga yan. Ang dapat lang natin gawin is matuto tayo dun sa mga nagawa natin. Halimbawa, nagkamali ka, tinama ka, matuto tayo dun. Kasi darating din yung time, sa atin pa rin naman yun. Tayo pa rin naman makikinabang nun. Hindi naman ibang tao. Diba? In a basic way, kasi pag may mga nangyari na, sabi ko nga kanina, na hindi maganda, isisisin natin sa ibang tao. Huwag ganun. Kasi sa time or oras na dumadaan, yung mga bagay, kahit maliliit na bagay, hindi natin kasi din nakikita na yung konting pagkakamali mo lang, tinitingnan mo as mali. All you have to do is to reflect. Kailangan mo din mag-reflect eh. Kasi doon ka nga matututo. Wala namang taong perfecto. Sino bang tao hindi nagkamali? Kahit mga professionals nga, kahit tanungan mo sila, nagkamali ka ba no? Sasagot yan, oo. Kasi doon lang sila natuto eh. Nag-reflect lang sila doon sa pagkakamali nilang yun. Ako ganun ginagawa ko. If I made a mistake, then reflect. Then, kinabukasan yan, ito na gagawin ko. Yung self-talk ba, na kakausapin ko yung sarili ko. Pero hindi naman yung magsasalita ako doon na mag-isa. Naglalakad ako doon sa kalsada, ako na lang mag-isa. Baka sabihin na, buwan na ngayon. Nasubran yun sa tali. Aragado. Yung sa sarili mo mismo, yung parang di bumubuka yung bibig mo, pero kinakausap mo yung sarili mo. Na next time, ganito gawin mo. Para next time, di na tayo di na maulit yung pagkakamali na yan. Reflect. That was the word. Yes, sir. And dun sa mga experiences mo po, ano, sir, yung na-discover mo sa sarili mo? Na, di ba, meron tayong mga down moments, may mga happy moments din. And dun sa mga nangyari sa'yo in the past years, habang kumaga, you're working for your goal, ano ba yung na-discover mo sa sarili mo?
Kasi ako dati, madami talaga akong doubt sa sarili. As in, kaya ko ba to? Parang hindi. Back out na lang ako. Ganun. Then, recently, na-discover ko kaya ko rin pala. Kung ano nagawa nila, nagagawa ko rin. Kasi ako naniniwala ako na yung acquisition ng knowledge and skills, walang limitation. But, yung tao lang talaga yun ang pumipigil sa sarili nila. Kaya nga, sabi ko dati, ano kaya kung kaya ko dito sa DCOMC? Kasi, feeling ko talaga, ako yung pinaka, alam mo, yung nandiliit na ako na di ko maintindihan sarili ko. Sabi ko, kaya ko ba talaga pumasok ng college? Then, nung first year college, nung first semester, tinignan ko yung mga subject ko. Sabi ko, parang kaya. Sige, try natin. Sige, ayun nga, na-survive ko din. Kasi, pag, halimbawa, mababa yung score, ganun. Tinatawanan ko lang yan. Pero once I bounce back, sinasabi ko, mas mataas pa yung score ko doon. I will make it in next time na, halimbawa, yung exam namin ngayon, 50 items. Pag kuha ako ng 20, sabi ko, bounce back ako. Babalik ako sa sunod na exam, mas mataas na. Ginagawa ko talaga yun. And, meron something weird akong ginagawa talaga sa sarili ko na nandiyan ako sa kwarto, as in, pag wala akong ginagawa, nandiyan sa kwarto, nagbabasa, di karaniwang ginagawa ng mga college. Kasi yung iba, not totally all, yung ibang mga mag-aaral na yan, nandiyan yan, hawak niya ng cellphone. Ako hindi. Minsan, hawak ko yung notes, yung nagsusulat talaga ako. Kasi ginagawa ko yan for review or for yung mga brain, ma-condition lang yung utak ko. Yun yung ginagawa ko. Kasi ayoko ng, alam mo yung, ayokong wala akong ginagawa pag nasa study talaga. Kasi yung disiplina sa oras, yun yung ina-apply ko sa sarili ko. Yun yung siguro nga, kaya yun nag-bounce back din sa akin. Kaya, thankful ako kasi nagawa ko yan. Ganong bagay. Siguro, sir, it takes a lot of discipline din. Kasi if I can remember it correctly, sabi mo last time, parang late ka na nag-delve into social media, right? Parang bihira ka nga din mag-Facebook. And actually, napaka-rare yung ganyan. Kasi with the advancement of technology, iba-iba na yung apps, iba-iba na yung mga device na available. And since then, kunwari, nag-aaral pa tayo back then, ang hirap talagang i-manage yung time kasama yung paggamit ng technology. And it's a good thing na, kumbaga, talagang focus tayo sa kung ano yung ginagawa natin and nandun yung persistence and willingness na gawin yung mga bagay na dapat gawin. So, ngayon naman, sir, kumusta naman? Kumbaga, ano ba yung parang image mo nung bata ka pa as a millennial and ano naman yung bago yung sa ngayon, yung current? May pinagkaiba ba? Meron na. Kasi nung bata pa kami, yung parang tingin namin sa buhay, yung nga sabi ko kanina, ang dali lang, laro-laro lang, di ba? Makita mo yung mga bata ngayon, laro-laro lang, parang walang problema. Ngayon, as I grow older, na-realize ko, madaming mga bagay na dapat palang i-priority. Kahit gusto mo yung isang bagay, pero may kailangan kang mas unahin. Yun yung uunahin mo. Kasi, ngayon, nasa, mag-29 na ako. This December pa naman. Hindi pa naman masyadong, matanda na. This December pa naman. Na-realize ko talaga, dami kong realization na ganito, kailangan ko talagang pagtrabuhan kung anong gusto kong mangyari. Ito, halimbawa, dito ako nag-uumpisa sa smart speech. Dahil talaga, may rin ako, stage fright or magsalita sa unahan, madaming tao. Hindi ko yung ginagawa talaga dati. As in, talagang, pag nandiyan na yun, takbo na ako sa likod.
Hindi ko tuloy yung ginagawa dati. Ngayon, sige, okay na. As I grow older, kailangan din mag-mature. Hindi na pwede yung pabanjing-banjing tayo. May mga kailangan tayong bagay na dapat gawin para in the nearby future or sakali man na kailangan na natin, magagamit na natin yun. Sabi nga ni Bitoy, si Michael B. Pwede naman tayo maging isip bata. Pwede tayo maging isip bata sa puso, pero hindi sa isip. Yun yung quotation na talagang sabi ko, pwede pala to. Yun yung nag-reflect din ako doon. Kaya ngayon, yung mga bagay na dapat kong unahin, inuuna ko na. Hindi na yung dati, mga bata pa kami. Takbo doon sa basketball, mga basketball or ano pa man. Ngayon, hindi na. We must prioritize the important things we need to do. And yun nga, para sa akin din naman, yung mga bagay na yun, kaya sinasanay ko na rin yung sarili ko na hindi na dapat ganito na. Yung level ng sarili mo, dapat as you grow older, level up ka din. Yan. Actually, sir, nung habang na parang nagre-reflect din ako sa magiging episode natin, na-realize ko din yung, since about tayo sa mga experiences, na-realize ko din yung relevance or yung importance ng play para sa mga bata, di ba po? Kasi yun nga, sabi mo nung bata pa tayo, we are into play, games, kasi yun din nakaset yung, kumbaga nakaprogram tayo na bata pa. And habang nagkakaedad na tayo, iba na rin yung nasa isip natin. And maganda na-realize natin yung, kumbaga yung progression natin as individuals, na hindi lang tayo sa ganitong stage, dapat nag-level up din tayo sa mga ginagawa natin, sa pag-iisip natin, the way we handle things. Kasi kumbaga, yun din yung stepping stone natin to become a more empowered individual. So, sa ngayon, sir, since na-mention mo din naman yung mga experiences mo as a student, ano po ba yung words of wisdom na pwede mong maibigay sa mga ibang estudyante or sa mga estudyante na perhaps they are also going through the same experience with you back then? Yun kasi sa mga students, acquisition of knowledge and skill has no limitations, but man limit itself. Wag nilang lilimitan yung sarili nila kasi eto tayo, may kamay, may isip, may puso. Wag nilang lilimatan yung sarili nila. Pag gusto nilang matuto, there's a way. If they don't, nasa sa kanila yan. Kasi yung tao may kanya-kanyang talagang choice yan. Kung talagang gusto niyang matuto, gagawa yan ng paraan. Kahit anong paraan, gagawa yan. Kung ayaw naman talaga, marami naman talagang dahilan eh. Totoo yan, as in, ako talaga I am the witness of that. Kasi ako ganyan ako dati. Hindi ko yung kinakaya. Kasi part yun ng pagkatuto ko. Kasi ako dati pag ayaw ko talaga, dami kong dahilan, ganito, ganyan, ganon. Pero pag ginusto ko talaga, nakukuha ko talaga yung bagay na yun. Kasi ako dati talaga, as in, pag ayaw ko, mahala ka dyan sa buhay mo. Ganon. Kasi nung na ako, na-realize ko lang talaga ito nung college na ako. Talagang totoo yung sinabi na pag may gusto, may paraan. Doon ko lang na-realize nung college na ako, totoo pala. Kasi may ginagawa ko nung dati, writing yata yun. Nagsusulat ako nung dati. Sabi ko, parang di ko talaga kaya. Dami nang umiikot sa utak ko eh. Di wag mo nang gawin yan, di mo yan kaya. Dami ng mga rason. Kasi ganito, ganyan. Then, when I was writing may nasulat na ako. Sabi ko, kaya ko pala kung gagawin ko ng paraan.
Kaya, yun, tinanggal ko na yung mga rason-rason na yan. Except, magrarason lang ako pag talagang importante na may pupunta na lang akong pinaka-importante din sa akin. Yun lang. Mga bagay na gano'n. And I always find way naman. Madaming para naman tayong magagamit para kung ano man gusto natin gawin, magawa natin. I highly agree again with you, Sir Christian. Kasi kumbaga, nasa sa atin na kung paano natin iti-take yung challenge na yon. Kasi at first talaga, kung iisipin lang natin siya, napakahirap. Pero if we try to work on it and start acting on it, ma-realize natin na ang dali lang pala. Like kunwari, back then when I was in college also, may mga task na parang ang hirap gawin. Tapos ang ginagawa ko, sinaset aside ko muna siya. Kumbaga, kaya ako nagka-cram minsan kasi, yun nga, parang ang hirap gawin. Tapos, pag sinimulan mo siya, ma-realize mo na, ang dali lang pala. Siguro, totoo yung sinasabi talaga nila na mindset is an asset. Kung ano yung iniisip natin, yun din yung na-attract natin. So, if you want to attract good things, dapat positive din ang tingin natin sa mga bagay-bagay. And sa ngayon po, Sir Christian, ano ba yung what are the 3 things that you are hopeful for? 3 things na hopeful ako. Kahit sa career, or sa buhay, or sa ano man po? Kasi ako, di naman ako masyadong yung nangangarap ng yung di ko talaga kayang abutin. Ako muna, sa ngayon, hopeful ako na sana nandun yung hope pa rin na makapagturo na ako. Pero soon, sana talaga mag-grant sa akin. If God's will, then, kasi meron din na rin na sign na binigay sa akin dati. Share ko lang to Kasi sabi ko, before graduation, if I will become one of the cum laude, para sa akin talaga. Then, that time, nakaupo ako nun sa sofa. Ito, nagsiselfone ako. In-scroll ko na yung list ng names nung cum laude. Scroll ako, hanap. Then, nakita ko yung pangalan ko. Sabi ko, ito na yon. Para sa akin talaga siguro to. Kasi yun yung sign na unang hiningi ko na pag naging cum laude ako, magtuturo ako. Then, sa career naman, siguro yun na nga, ipupush ko na siguro tong pagtuturo. Kasi kung i-grant sa akin, ipupush ko na to. Kasi when I was in practice teaching, nakita ko, kasi ang ganda talaga ng profession as a teacher, yung tinatawag na noble profession. Ang ganda niya, di lang tayo basta teacher tayo. And we are part of the modern heroes. So we are educating the young mind of the learners. Yun yung nakita ko talaga dati. As in, sabi ko, sana soon, makapasok ako sa DepEd, gano'n. Para mas madami pa akong ma-share and ma-motivate. Lahat ng mga positive tributes may bigay ko sa mga estudyante ko to push themselves na makuha rin nila yung kung anong gusto nila. Then sa buhay ko, future plans, I guess. Sa muna siguro, gusto ko muna magpatay ng simpleng bahay. Ganyan, yun na muna yung ko. And kasi di na ako muna nangarap ng task kasi gusto ko muna yung kaya ko lang muna ngayon. Gusto ko yung masaya lang ako. Yung casual na naglalakad lang ako, masaya, walang iniisip na problema. Pero di naman talaga iwasan yung problema. Yung masaya lang ako sa buhay na na-achieve ko yung goal ko. Yung kung anong gusto ko talaga. Yun na yun. And having a family, baka soon pa yan. wag na muna. Nasa list pala siya, sir. Nasa list siya. Pero wag muna ngayon. May mga gusto pa akong gawin. Part siya ng hopefully ko. Gusto kong ma-enjoy muna yung buhay.
yung parang may pa akong missing piece talaga na ano pa ba yung kulang. Basta yung gano'n na hindi pa enough yung experience ko na yon. Gusto ko pa nung experience na talagang mapupush pa ako as in na paano mag-handle ng mga bagay-bagay. Yan yun na gusto ko pang mangyari. Sa love life, siguro, baka. Wag na muna yun na pag-asawa. Love life, okay lang naman yun. Kasi part na yun, as we grow older na rin naman. Hindi na rin yun maalis sa atin. Thank you so much, sir. We are one with you sa mga plans mo and mangyayari yun through in God's will. So, ngayon po, sir, ano naman ba yung aside sa sinasabi mo ngayon na you are, what do you call this? Yung nag-hope for ka ng positive career or positive outcome sa career mo. Aside po dun, ano po yung currently na pinagkakabisihan mo? And sa mga nangyayari po sa iyo ngayon, ano naman ba yung panibagong discovery mo po sa sarili mo? Now, na-discover ko rin naman sa sarili ko. Kaya ko na ngayon mag-handle ng situations. And dati talaga, hindi ko pa yan nakikita sa sarili ko na mag-handle ako ng mga situations na mabibigat. Lalo ngayon na limawa man sa, ganito. Hindi pa talaga masyadong stable. Sabi natin, financially stable. Na-handle ko na siya ngayon. Dati talaga hindi ko talaga siya kayang i-handle. Minsan nga, nadabog na ako dati. And wala nang ganyan. As in, okay lang. Darating din naman sa point na makukuha rin natin yung gusto natin. Pagsikapan lang. And just wait for the right time. Kumbaga, it's a matter of maturity talaga na kung paano i-handle yung mga bagay-bagay. And sabi nga ni Sir kanina, we all have our different timelines, iba-ibang pace, kung ano man yung gusto nating mangyari. And it's nice then that we take our time. Although, it's the opposite naman sa kung ano yung nisip ko. I mean, generally, talagang napakaganda rin na we take our time kasi hindi naman talaga mamamadali yung lahat-lahat. We will have our struggles, either positive, impluensya siya ng labas or sarili mo mismo. But the good thing is, we try to rise up still and embrace those struggles as part of our journey toward development. So, although hindi naman magandang mag-compare, sir, if you don't mind, since you have this rich experiences as a millennial and ngayon currently, ano ba yung pinaka-exciting na nangyayari sa'yo noon nung bata ka pa and sa ngayon naman? Ang pinaka-exciting nangyari sa akin ng mga bata pa kami, or ako, bata pa ako, alam mo yun, yung excited na ako lumaki kasi gusto kong ma-experience nga yung bagay na ginagawa ng matatanda. Pero as the time goes by, parang gusto kong mawalik sa pagkabata. Ngayon, sir, excited ka na bang ngayon na nandito ka na? Oo, nandito na ako sa field na to. Excited na ako. Ano ba? Kasi tomorrow is a mystery, di natin alam, Yun yung magandang makikita natin, mystery. Ano ba talaga bukas mangyayari sa atin? Maybe we receive a beautiful gift, ba? Maybe tomorrow, mag-struggles tayo to grow. Maybe tomorrow, meron pa tayong pagdadaanan na di pa natin talaga na-experience dati. Yun yung maganda kasi yun na nga sabi ko kanina, tomorrow is a mystery. Today is a gift. So, yun sabi mo, sir, thank you for sharing. Excited ka. Actually, nakarelate ako dun sa sinabi mo na when I was younger, parang excited din akong maging adult na kasi you can do things now. Pero, parang, ito din yung sinabi mo na sana bumalik ko lang sa pagkabata. But, of course, that is life. We have to embrace it na ganun talaga. Hindi tayo dapat
just like sa kung anong nangyayari sa atin ng mga struggles, hindi lang tayo dapat mag-stop doon. Kumbaga, may panandali ang stop and move forward again. So, ngayon naman, sir, na nandito ka na sa stage na to, ano naman yung pinaka-exciting naman na experience mo or realization mo sa buhay? Ito kasi na naging licensed professional teacher ako. Dati nakikita ko lang to. Ito na yung excited para sa akin. Then baka bukas talaga, alam mo, baka teacher na talaga ako bukas, di ba? Yun yung pinaka-excited para sa akin na nangyari talaga sa buhay ko. Kasi nga dati, parang yung mga doubts and mga downfall situations na nangyari sa akin dati, ito na yung parang fruits na naging positive lang yung utak ko na kaya ko, kung nagawa nila, magagawa ko rin. Ito na yung part na yon na nandito na ako sa stage na to. Pero, magkaka-experience pa rin ako ng downfall, but yung eagerness na gusto ko pang level up, nandun pa rin yun. Kasi yung success talaga, sabihin natin yung success. Yes, you can define success in the various way. Kahit sino pwede mag-define ng success. Ako pwede ko i-define ng success. Ikaw pwede. Pero ako, hindi ko ma-define. Ako, yung success is struggle. Alam bakit? Babagsak at babagsak tayo. But we will rise again. Babangon tayo ulit. Then, bagsak, bangon. Yung parang zigzag life na ganon. Ito yung pinaka-exciting part sa akin. Kasi hawak ko na yung lisensya eh. Licensed professional teacher na ako. Ito yung pinaka-exciting part talaga sa akin. Thank you so much, sir, sa magandang sharing natin for today's episode. So, it's our honor to have you here as one of our guests for this advocacy of empowering others. And alam ko na maraming natutunan sa atin ang ating mga listeners or viewers, especially yung Orange community. And sana, like you, ma-apply din namin sa buhay namin yung persistence and yung willingness mo. So that kung ano man yung mangyari sa atin, ano man na struggles or obstacles yung mapagdaanan natin, we can rise up bravely from those. So, before we end po this episode, meron ka po ba, sir, na gustong mensahe na ipaabot sa ating mga viewers for today, especially sa ating Orange community? Message ko lang sa mga viewers natin, especially those students, just enjoy your time. Kasi yung time na yan na mag-struggles kayo, especially sa college, hindi nyo na yan mabalikan. It will become part of your history. Part na yan ng journey mo, isulat mo na lang yan sa journey book mo. Ito na experience ko. Part na lang yan ng buhay mo. And kasi dapat ngayon pa lang, especially those students na talagang hirap na hirap sila, struggle sa study nila. Okay lang mag-struggle kasi wala namang madali. Gawin nila, use that as an inspiration. Kasi pag nalagpasan niya yan, nandun na siya sa level na panibago na naman. Ma-experience niya ulit. Hindi na siya mahirapan doon kasi natuto na siya doon eh. Ayun na-experience ko na to dati. Ang dali na lang nito sa akin. Hindi na ako mahirapan nito. Nandun na yung comfortability na tinatawa. And, ano pa ba? Yung disiplina. Hindi lang sa papasok ka ng school, Di lang yan. Disiplina sa oras, disiplina sa sarili. That was very important din sa, lalo na mga students. Kasi may mga students na to attack them, Hindi ko naman sila inaatake, May mga estudyante na nagre-reklamo na yan. Alam mo kung bakit? Nagka-cramming sila, ma'am, ganito, ganyan, ganun. Ang kailangan nilang gawin, pagdating lang sa bahay, pahinga sila. Isip-isip ng, halimbawa sa activity nila, isipin nila paano ba yung gawin.
magsulat sila. I-set aside muna nila yung yung ML or i-prioritize nila yung future nila. Kasi we cannot predict the future eh. Malay mo, sa kaka-ML mo, kinabukasan, pagtingin ng grades, eto, may pula, INC, 5. Diba? Mas maganda yung tinatrabaho natin yung future natin. Kasi at the end of the day, alam natin na trinabaho ko yung future ko and may natutunan ako doon. Nag-reflect ako doon. Thank you so much, Sir Christian, for that wonderful sharing. And sa mga viewers or listeners natin, sana we will also take our struggles as inspiration para ma-forge yung better future para sa atin. So thank you so much for tuning in to our 7th episode of Amplifying Voices with our special guest, Mr. Christian Albaytar Valladolid. We hope that you have been inspired by his life story, and like him, may we respond to the call of creating empowered individuals. If you also have an inspiring story or talent that you want to share with the Orange community and the world, kindly contact us at smartspeech2023@gmail.com. So, kung ano man po yung stories na sa tingin niyo, we can help in empowering individuals. Please just send us a message either at our Facebook page at Smart Speech Learning and Development Center or at our Gmail account. So see you in our next episode with our another special guest. This has been your host, Saidi Bigdas. Join us in creating and celebrating life stories and uncovering potentials in empowering individuals through amplifying voices, brought to you by Smart Speech Learning and Development Center. Thank you so much for tuning in, and thank you so much, Sir Christian. Thank you so much sa viewers, and thank you, Ma'am Saidi. Thank you po. It's our honor to have you here, sir, and marami kaming natutunan. Thank you so much po.